Okay, subukan natin. Patayin natin si Kion Sondra. Patayin naman natin si X. Meron bang pagkakaiba? Alright, this time using Samsung S24. Pero if you just focus on the strength of the light, di ba halos pareho? Medyo exciting, di ba? Parang ito na kaya? Ito na ba yung katapat ni Kion Sondra? On the way tayo ngayon sa Las Piñas kasi meron ditong LED na gusto kong subukan para dito sa Subaru. Gusto ko yung specs niya malapit sa specs ng Kion Sondra. Hindi ko muna papangalanan kasi baka mamaya hindi maganda eh. So meron naman silang store sa Shopee and hindi ito masyadong sikat eh. Bira ko siya makita or hindi lang siguro sila nag-advertise masyado sa Facebook. Basta hindi siya ganun kasikat. Pero gusto kong makita, gusto kong mahawakan, ma-feel yung quality, yung build niya bago ko siya bilhin. Kasi pwede naman siyang bilhin online eh. Kaya lang, weekend naman, konting me time, gusto ko rin mag-drive ng konti. So, kaya ito, pupunta ako. It's a Saturday. Konting relaxation na rin sa pagdadrive going to Las Piñas. So hopefully di masayang yung punta ko. Sana maganda and I'll share it with you guys. Let's see. Kung napanood nyo po itong vlog ko, gumawa ako ng comparison ng Kion Sondra at Orion, and sinabi ko na pikit mata kung binili yung Kion Sondra kasi maselan yung Ford Everest. Proven na kasi ng Ford Everest Club of the Philippines na safe yung Kion Sondra. And aside from that, I was able to prove na mas malakas naman talaga yung buga ng KS versus Orion. Marami din sa comments ang nag-agree na malakas talaga si KS, kaya lang namamahalan sila. Kahit ako, I find it expensive, pero sulit naman. So this time, since hindi naman maselan itong Subaru, naghahanap ako ng LED na same specs ng KS and possibly kasing lakas or kahit 80% lang ng lakas ng KS pero mas mura. Kaya eto, hopefully maging successful itong lakad ko. So eto na nga, ini-install na yung bago nating na-discover na LED. Fog light lang muna for testing purposes. Kapag natuwa ako, tsaka na ako bibili ng para sa low beam and high beam. Yung fog light nandun sa likod. Yung maliit na bulb na nakikita nyo sa harap ay DRL. By the way guys, I just want to make it clear, hindi po ito sponsored. Binili ko po yung LED with my own money. Ito yung itsura ng LED. Ayan, nakakabit na siya. Hindi mo na ma-appreciate kasi maliwanag. Antayin natin mamayang gabi. Mabait din si seller/installer. May free LED para sa park light. Ayan, kinakabit niya na. Ito yung before na stock halogen and then ito na yung LED. Okay, eto na. On the left is Kion Sondra, on the right is the new LED. Tawagin muna natin siyang si X. Mapapansin nyo, mas saturated si X, mas umaangat yung color niya against the street lights. Take note guys, fog light lang muna ang tinetest natin. Both of them are 3000 Kelvin, kaya color yellow. Lilipat tayo sa mas madilim na area para mas makita natin yung bato ng liwanag. Ayan, mas madilim, mas kita yung buga ng dalawang branch. By the way, the camera I'm using is the Insta360 X3. Mahina yan sa low light, kaya ang mas kaya niya makapture is yung maliwanag. And the same position tayo, nasa left side si Kion Sondra, sa right side yung si Brand X. Kung napapansin nyo, yung focus ni KS mas malayo ng konti kasi mas mataas yung Everest. Yung si X mas malapit kasi mas mababa yung Subaru XV. Siguro sa next testing ko, itataas ko ng konti si X para makompare natin ng mas mabuti. Pero in this scenario, ano sa tingin nyo? Sino mas maliwanag at mas malayo ang bato? Malaki ba difference? Dito sa dulo, sa right side, medyo madilim. But again, that's because nakababa yung position. Kapag tinaas ko siguro, mas liliwanag din. If you look at the light pattern right in front of the bumper, sabog yung kay X. And that's because of the DRL na nakaharang sa harap ng LED. Yung pinakita ko sa inyo kanina during the installation. Lakad naman tayo dito sa unahan and let's see how the lights start to fade as we go farther.
Mas madilim nga talaga dito sa gawing kanan. Okay, facing the cars na tayo. Right side is KS, left side si X. Mapapansin mo talaga mas solid yung bato ni KS dito sa dulo. Pero marami pa kasing ibang factors affecting that. Number 1, yun na nga, mas mataas yung position ng Everest. So, naturally, mas malayo ang tapon. Iba din ang design ng reflectors nila. Mas maganda sana kung parehong Everest, no? Or parehong Subaru. Ang tanong din naman kay X, kapag itinaas ba kita, aabot ka rin ba dito kalayo? Okay, subukan natin. Patayin natin si Kion Sondra. Patayin naman natin si X. Meron bang pagkakaiba? At kung meron man, malaki ba? Ano sa tingin nyo? Okay, alright, this time using Samsung S24. Alright, Everest, Kion Sondra on the left. On. Ayan. So fog light lang tayo, tinetest natin. Okay? So ayan yung buga ng Kion Sondra. Okay? Pareho sila 3000 Kelvin. So okay, this time I'm going to turn on the Subaru XV fog light. Ito yung tinetest nating bagong LED. Oh, malakas din, di ba? Well, obviously may pagkakaiba lang kasi obvious naman yung Crosstrek or yung XV is much lower than the Everest. Kaya yung angle ng beam mas malayo-layo ng konti si Everest, which is the Kion Sondra. Tapos etong LED na tinetest natin, kino-compare natin against the Kion Sondra, is starting from a much lower position. So medyo mas mababa siya, mas nakatama, direct hit sa tawag dito, sa ground. So kung mapapansin nyo, ayan, nandun siya talaga nakatama. Si Kion Sondra nandun pa sa medyo unahan ng konti. Pero pag tinignan nyo, di ba, what do you guys think? Mas tingin nyo? Very promising tong bagong LED na to nung discover ko, di ba? Tingnan nyo guys. Ayoko masyadong magbigay ng description sa inyo kasi baka ma-influence ko yung yung judgment nyo. So kayo, what do you think? Tatayo ako dito sa taas ng Crosstrek para medyo may konting top view tayo. Ayan. Oh, right side is the new LED, the new LED that we are testing. Sorry for my voice. Mahuhulog ka kasi mali ang position ko dito. Okay. Again. So left side Kion Sondra, right side is the new LED. Yung buga, I think when I say buga is yung pattern, yung mga guhit-guhit na yan, yung pattern, I think nagkaiba na lang sa housing, sa what you call that, yung housing nung ilaw, di ba, yung reflector. Pero if you just focus on the strength of the light, di ba halos pareho? Okay guys, so that was a very interesting testing dun sa parking, ano. So this time andito tayo we're still in BGC. Ayan yung McKinley Hill. Magta-turn left tayo dito going to Bonifacio High Street na area and dun sa Uptown Mall. So para lang mabigyan ko naman kayo ng perspective from the inside of the car. So please take note, yung windshield natin meron yang light tint. Okay? Unlike dun sa Ford Everest, kung napanood nyo nga yung testing na ginawa ko noon sa Kion Sondra and Orion, yung comparison ko sa dalawa, yung sa Everest is much darker, di ba? Sobrang dilim. So I think yung light tint talaga sa front windshield is tama lang. So anyway, para magkaroon kayo ng perspective ng kung anong itsura from the inside using this new LED na tinetest natin. Okay? Again, please take note, yung LED nasa fog light lang. Okay? So nasa fog light lang tayo, wala sa low beam, wala sa high beam. Ang currently na nandyan sa low beam and then sa high beam, yung stock lang na halogen. Alright?
Okay. Maliwanag, ano? Malaking bagay talaga kapag ganitong asphalt, tapos yung fog light mo is 3000 Kelvin, yung yellow, mas gumagapang siya sa asphalto. Kapag kaputi talaga, kinakain siya ng asphalt, halos wala kang makikita dyan. Kaya matagal ko nang napatunayan yan. Kaya every time na bibili ako ng fog light every time na bibili ako ng bulb para sa fog light, talagang pinipili ko lagi yellow. So anyway, eto naman sa ano sa tingin nyo? So hindi ako makagawa ng comparison no? Hindi ko mailipat dito yung Kion Sondra dito sa Subaru. Pero what do you think from the driver's perspective, from inside the car with a light tint? Maliwanag no? Again guys, walang fog light yan. Sorry guys. Again guys, walang headlight yan. Fog light lang yan. Okay? Subukan ko patayin yung headlight pero parang walang effect. Kasi ang hina ng ilaw nito, yung halogen. Ayun, halos di mo ramdam. Binuksan ko, walang pagbabago. Pinatay ko, walang pagbabago. Na-overwhelm na ng fog light yung stock low beam na halogen. Ayan, so medyo madilim dito. Ayan. So we are now here at ano ba to? Anong drive ba to? Malapit na tayo dun pabalik sa ano. This is the street na dire-diretso na sa SNR. Ayan. Very promising ano. Maganda siguro talaga kung ano, palitan ko na rin yung low beam tsaka yung high beam para magkaroon tayo ng complete test. Nandito na tayo sa Bonifacio High Street. May mga konting ilaw na sa mga gilid, mas may ilaw, may mga illumination on the side of the street. Tingnan natin kung lumalaban pa ba siya, kung umaangat pa ba yung liwanag niya. Right now I can tell kasi maybe because of the color, di ko masyado masabi clearly if it's the intensity of the light or the color, pero mukha namang lumalaban, mukhang umaangat, di ba? So kapag tiningnan mo siya dyan sa unahan nitong Altis, mukha namang malakas. But then again, fog light lang tayo, nasa baba. So pag tiningnan mo mismo yung ground, malakas naman. Yung asphalt na road nagiging yellowish, di ba? So andito na tayo, paakyat tayo ng Kalayaan Bridge. So makikita nyo yung reflection ng fog light dyan sa wall, dyan sa separator, di ba? Malakas ano, maganda. So yeah, hanggang dito na lang muna yung testing natin. I will give this about a week. Tingnan ko kung di magka-problema. Pag okay siya, then bibili ako the rest of the set, yung low beam tsaka high beam. Ikakabit ko ulit dito sa Subaru, and then I will do another round of testing. And i-compare na natin siya sa Everest. Remember yung Everest, naka-Kion Sondra rin yung high beam niya. So magandang comparison, di ba? So ayun guys. So hopefully you please stand by, lalo na yung mga may balak bumili ng LED at nahihirapan mag-decide. Please stand by. Abangan nyo po yung susunod kong parang part 2 ng testing ng itong bagong LED na na-discover ko. Alright? So that's it muna. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe para ma-notify kayo pag nandyan na yung part 2 nito. Okay? Medyo exciting, di ba? Parang ito na kaya? Ito na ba yung katapat ni Kion Sondra? We'll see. We'll see. Alright guys, that's it. Thank you for watching.
As always, please drive safe. Okay? Bye. If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook. Please like and follow our page.